Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin. Kahapon po ay hindi tayo nakapag-broadcast. Paumanhin na po. Kahapon po kasi ay holiday dito sa Canada. At kapag holiday, madalang po yun yung po yung family day. No po? Kaya paumanhin po na hindi po tayo nakapag-broadcast at naging oras at araw ko po yun sa aking may bahay kahapon. So ngayon pong araw na ito, Tuesday, atin pong sisimulan ang isang bagong series. At ang series po natin na sisimulan pagkatapos po nating talakayin ang mga bagay tungkol sa panalangin nung nakaraang mga araw o linggo, ay tatalakayin naman natin ngayon ang The Parables of Jesus. At bilang pasimula ng series na ito ay ating pag-aaralan ang definition, ano ba ang parable, ano ba yung mga bagay na importanteng matutunan about the parables. So bear with me at atin pong pag-aralan at buksan natin ang Matthew chapter 13, 10 to 17 at ating titingnan kung ano nga po ba ayon sa mga talata ng Biblia ang kahulugan ng parables. So today we will start the series on the parables. Matthew 13, 10 to 17. Ganito po ang ating mababasa. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart has become callous, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Sa mga talata po na ating binasa, tinanong ang Panginoon ng mga alagad, ba't ka nagsasalita ng parable? Why do you speak in parables? And Jesus explained it. Sa mga talatang ating binasa, maiintindihan na natin bakit nga ba nagsasalita si Jesus ng parables. So, ano raw ang kanyang purpose? Ano ang kanyang layunin? So, linawin pa natin, at tingnan muna natin yung theme ng ating pag-aaral. So the theme of our study is understanding what parables are, why Jesus used them, and how we must interpret them rightly. Siguro madalas nyo nang narinig ang mga kwento tungkol sa parables at napakaraming mga pastor, napakagaling mag-allegorize. Nagbibigay sila ng iba't ibang mga kahulugan tungkol sa parables, and most of the time, namamali ng interpretation o namamali ng pagkaunawa. So titingnan natin ang banal na kasulatan ayon sa kanyang konteksto, ang mga parables ayon sa kanyang konteksto, at intindihin natin itong mabuti upang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin. But I would like to give you a warning. Sa bibig na po mismo ng Panginoon, ang may pakinig ay makinig. So ibig sabihin, lahat naman tayo may pakinig, pero hindi lahat ay nakauunawa. Tanging ang mga pinili ng Diyos sa pagkaunawa ang siyang makakaunawa. Yan po ang dahilan why Jesus gave everything in parables. So atin pong puntahan at pag-aralan.
Jesus, our Lord, was the greatest teacher who ever lived. No one can contest that. Tinatawag siya sa Biblia na mabuting guro. At siya ay totoong guro, mabuti pa. Yet, instead of always teaching in direct statements, Jesus often used stories. He used stories about farmers, about seeds, about coins, about ships. He tells stories about weddings, about vineyards, and fathers with lost sons. So, itong mga istorya na ito na laging ginagamit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo ay tinatawag na parables. These stories are called parables. Now, parables are nice stories. Walang question doon. Magagandang kwento ang parables. Pero ang mga parables na ito, hindi lang kinuwento ng Panginoon para magkwento ng magandang kwento. Itong parables are spiritual revelations from the kingdom of God. Take note, ang Panginoong Jesus, lagi siya sa kanyang pangangaral ay nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga parable, sa Matthew 13 verse 9, ano ang sabi? He who has ears, listen. He who has ears to hear, let them or let him hear. So anong ibig sabihin nito? This means parables demand spiritual listening, not just intellectual attention. Ang layunin ng parabola ay hindi lang bigyan ng impormasyon ng ating mga isipan o bigyan tayo ng mga karunungan tungkol sa buhay-buhay, kung hindi i-reveal, ipakita ang espiritual na kahulugan ng bagay na ito. It is only to spiritual listening that we can understand the meaning of the parable. Now, what is a parable? Ang definition ng parable ay nanggaling sa salitang Griego na parabole. The word parables come from the Greek word parabole, meaning to place alongside for comparison. So, ibinibigay ang parable, inihahanay para ikumpara. Ang simple definition nito, earthly story but with a heavenly meaning. So, ikinukwento sa mga makalupang pamamaraan. Example ng mga bagay sa makalupang pamamaraan, pero ang kahulugan nito ay makalangit. So, ibig sabihin, Jesus explained it in a physical and material ways, but the meaning are spiritual. Hindi po madaling i-apply lang ng i-apply ito sa material kasi ang kahulugan nito ay spiritual. Amen po ba mga kapatid? Kaya you just don't read parable and apply it. No, you have to get to know the context and the meaning of the parable, bakit siya ibinigay ng Panginoon. Kaya kapag hindi nakakaintindi, they will just took it verbatim according to what Jesus said and apply, walang epekto yon. Madalas kapahamakan pa. Kaya importante na hindi natin titingnan ng parable as it is. We need to look at the proper context. Or more biblically, if we are going to look at it, a parable is a teaching story used by Jesus to reveal spiritual truth about God, about the kingdom, about salvation, about sin, about grace, and about judgment. Kung titingnan niyo, diyan umiikot ang parable ng ating Panginoon. Teaching about the kingdom, about Himself, about salvation, about sin, about grace, and about judgment. Kaya dapat in that lenses, doon natin titingnan ang ating pag-aaral ng parable. Some examples that we can see in the scripture that we will be discussing in the future, in the succeeding days, dito sa TNP, ay ang parable of the sower. Bukas ating pag-aralan yan. The lost sheep, the prodigal son, na ano ang mga inyo tinuturo, no? Yung the sower teaches about human heart. No? Ang buto inihasik sa iba't ibang puso. Yun yung iba't ibang lupa. About the lost sheep,
teaches about God's saving grace. Yun yung mensahe niyan. Yung pagliligtas ng Diyos. Tapos, the prodigal son teaches about repentance and God's mercy. Amen? So ngayon, yan yung mga example. Now, siguro matanong nyo, bakit importanteng pag-aralan ng parables? Why are parables important? Well, number one, parable reveals kingdom truth. Amen? Di ba tayo mga Kristiyano, ano ba dapat nating pag-aralan? Di ba ang kaharian ng Diyos? Pero ang kaharian ng Diyos, hindi lang siya basta something mystical. The kingdom of God was revealed to us in the scripture. Hindi kung saan natin hahanapin ang kahulugan tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi sa mga opinyon ng mga pastor, kung hindi ayon talaga sa itinuturo ng banal na kasulatan. Delikado kung ano-ano kasi ang lumilitaw ng mga katuruan in regarding to the kingdom of God. So, the parable reveals kingdom truth. Ano sabi ng Matthew 13:11? Sa bibig ng Panginoon, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven. So meaning, pag usapin ng kingdom of heaven, kanino ito i-reveal? Listen, it will only be revealed to the kingdom citizen. Amen po ba mga kapatid? Sino ang may pribilehiyo sa kaharian ng Diyos? Di ba citizen of the kingdom? Just like right now, nung ako po'y pumunta ng Canada, ako'y Filipino. Pero paglipas ng mga panahon, we decided that we will apply for citizenship here in Canada. Masakit man pakinggan, we are no longer Filipinos. Pag umuwi po kami ng Pilipinas, hindi na po kami Filipino. Kami po ay Canadian citizen. So the privilege of being a Filipino, wala na sa amin. Ano ibig sabihin nun? Pag nagbigay ng ayuda, ang gobyerno, hindi na kami mabibigyan kasi hindi na po kami Filipino. Alam niyo po ba yun? No? Yung halimbawa, nagbigay ng ayuda, AIX, iba-iba yun di ba? Ano ba yun? Kung ano-ano yung mga narinig ko na pinamimigay na once a year kapag ikaw ay Pilipino. Anyways, so wala na yung privilege ko bilang Filipino. Ako po ay isang Canadian. But being a Canadian, pag nagkaroon naman po ako ng karamdaman at kailangan ko pong gamutin, pwede po akong magpagamot kahit saang ospital sa Pilipinas. Ibabayaran ko lang po. Tapos, pagbalik ko ng Canada, pwede ko po yung i-reimburse yung nagastos ko sa pagpapagamot. Dahil covered po ako nung batas ng Canada na entitled ako sa benefits ng universal health care. So, yun po yung privilege ng pagiging Canadian citizen. Sa Kingdom of God, maraming mga bagay na hindi natin alam. At ito po'y inire-reveal ng Panginoon sa pamamagitan ng parable. And only, listen to this, only children of the kingdom will benefit from it. Ipinakikita po ng parable ang mga benepisyo ng pagiging kabilang sa kingdom. Those kingdom truth, dito natin yun maiintindihan. Ano responsibility ng kingdom citizen? Ano ang mga duties ng kabilang sa kingdom? How do we become part of the kingdom? Ano po ang ating treatment sa king of the kingdom? Yun po ay inire-reveal ng mga parable. Kaya parable teaches us who God is, how salvation works, how to be part of the kingdom, what true faith looks like, what judgment looks like, and how disciples should live. Papaano yung mga anak ng kingdom ay dapat mabuhay? Kaya without the parables, we lose much of Christ's teaching about the heart. Can we say amen? Ang hindi pagkaunawa sa mga parable ay malaking kawalan sa mga pribilehiyong dapat taglay-taglay ng mga kabilang sa kingdom. Papaano mamumuhay bilang part of the kingdom? Because the parables reveal kingdom truth. Can we say amen? At walang mystery dito mga kapatid. Walang mysterious dito. When I say the word kingdom, it refers to the church. Not all people are part of the church. Not all people are called to be part of the church. Kaya napakahalaga ito specifically sa mga mananampalataya. And listen to me,
Pag hindi mananampalataya, babasahin nila ang parable, they may get some information, but they will not understand the spiritual meaning of the parable. Because only with the ears can listen and hear. At ang binabanggit dito ay yung mga anak ng Diyos lang ang tunay na makauunawa. Mamaya, atin lubusang ipapaliwanag. Now, why are parables important? Number 2, parables confront the heart. Anong ibig sabihin? Parables often bypass the intellect and it goes straight to the conscience. Kagaya po ni David sa 2 Samuel chapter 12. He was confronted by Nathan. Do you remember that? So when Nathan confronted David, Nathan uses a parable. Tama po ba? Ngayon, kung ang ginawa ni Nathan, try to look at this and i-analyze. Inutusan ng Diyos si Nathan na i-confront ang hari tungkol sa kanyang immorality, sa kanyang ginawa kay Bathsheba at sa pagpatay kay Uriah. Kung ikaw ang inutusan, paano mo yan sasabihin? Pwede bang, mahal na hari, napakasama ugali mo, kinuha mo yung asawa ni Uriah, pinapatay mo pa siya. Palagay ko, pupugutan ka rin agad ng ulo ng hari. Ano? So, paano to ginawa ni Nathan? So, lahat tayo pamilyar, ano? David condemned the man in the story of Nathan. Sa kwento ni Nathan, sabi niya, meron pong mayaman sa isang lupain. Marami siyang ari-arian. Meron siyang mga alagang hayop. Meron siyang bisita na dumating. Ang ginawa niya, kinuha pa niya yung kaisa-isang alaga na tupa nung kanyang kapitbahay. Isa lang yun, kinuha pa niya. Tapos pinatay niya at yun ang inihanda niya sa kanyang bisita. Ano pong masasabi ninyo, mahal na hari? At sa bibig ni David, ano sabi niya? Napakasamang tao niyan. Hindi niya yun dapat ginawa. Ano ang sagot ni Nathan? You are the man. Ikaw yun, mahal na hari. At doon mismo, the parable that Nathan told directly hit the heart of David. Hindi informasyon sa kanyang isipan ang ibinigay, kung hindi mensaheng direkta sa kanyang konsensya. So parables exposes what? Pride, hypocrisy, false assurance, unbelief, and self-righteousness. So ito yung mga makikita natin sa parable. Kaya pag binasa ito ng anak ng Diyos, binasa ito ng isang mananampalataya, it will always speaks to the heart. At ina-expose nito yung ating kondisyon. Yung pride, hypocrisy, false assurance, unbelief, self-righteousness. Kaya napakagandang pag-aralan nito. Because the parables not only gives information, but confront the heart. Kaya it always forces us to ask, is Jesus talking about me? Pag binasa mo to, sino ba kinakausap dito? Ako ba kinakausap? And take note mga kapatid, ang may pakinig ay makinig. Amen? Now, another thing, why parables are important? Third, because parable divide true hearers from false hearers. Jesus did not use parables only to make things easier. He also said, ano sabi niya? Matthew 13:13. This is why I speak to them in parables. Ano dahilan? Because seeing they do not see, and hearing they do not hear. Naintindihan niyo yan mga kapatid, ang ibig sabihin? Sa Reformed perspective, this shows parables reveal truth to the elect, but they hide the truth from the hard-hearted. So, ibig sabihin yan, ang parable, hindi para i-reveal ang katotohanan sa lahat. Because tama yung Romans chapter 3 verse 10-11. Ano sabi sa Romans 3:10-11? No one is righteous, none, not even one.
That is the condition of human heart, total depravity. No one seek God, no one understand. Verse 11. So anong ibig sabihin nun? Yung mga hindi pinili, kahit anong tumbling, kahit anong parable, kahit anong mensahe, hindi nila yan maiintindihan. In fact, intentionally, ang parable ay ibinigay ng Diyos para maintindihan lamang ng mga pinili. Para sa mga hindi pinili, parang inchik na nagsasalita sa isang Pilipino. Hindi niya yan mauunawaan. Pero kung iyan ay para sa the elect, kahit anong lengguwahe yan, will understand the meaning of the parables. So parables become light to the humble, but judgment to the proud. Can we say amen? If you have further questions, you can message me para patuloy pang ipaunawa ang bagay na ito. Ngayon, punta tayo sa purpose of the parable. Nakita natin yung importance, ng parable. Now, fourth point, the purpose of the parables according to Jesus. So, Jesus himself explains the purpose. Ano daw ang purpose? Uulitin ko. To reveal the truth to believers. Matthew 13:11, ano sabi? Basahin natin. He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you. So the parable was given to you. Who is Christ referring to sa message na ito? It was referring to the disciples, to the believers. To the believers, to us, and to them na nauna sa atin, the parable was given to them. Pero sa huling ng talata, but not to them. Meaning it was given to you but not to them. May dalawang taong binabanggit dito. May dalawang grupong binabanggit dito. So ang una nating pagtutuunan ng pansin, yung pinagbigyan ng parable. Jesus replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you. So Jesus spoke in parables specifically to reveal the truth to the believers. Amen? Kaya ang gandang basahin ng mga parables kasi it was God's gift to the church. It was God's gift to the believers. It was given to us. Hindi ito para sa mga non-believers. Amen? It was specifically given by God to the church for the growth of the church, for the wisdom God gave to the church, paano mamumuhay ang church. Amen? Parables are gift of grace. Only God can give understanding. 1 Corinthians 2:14, ano sabi? The natural person does not accept the things of the Spirit of God. The natural person does not accept the things of the Spirit of God. But, ano sabi? The spiritual person can accept the Spirit of God. And the spiritual person, those are those people that have been regenerated, that have been born again by the Spirit. So, mananampalataya yan. Amen? Yung mga ipinanganak na muli sa Espiritu, mga bago ng nilalang, dating mga bagay nagsilipas na, sa kanila ibinigay ang parable, mauunawaan na nila ito. Pero yung mga hindi pa-born again, hindi nila ito maiintindihan. Because the natural person will not accept the things of the Spirit of God. Amen? So ito yung ikalawang punto. Anong purpose ng parable? To reveal truth to believers, but to conceal, second, the truth from the proud. Tuloy natin ang basa.
Yan. He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. This does not make God unjust. It reveals the conditions of the human heart. Tandaan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because of sin, ano naging epekto nito sa tao? Tumigas ang puso, nagtago sa Diyos, hindi hinanap ang Diyos, no one seek God. And that is the predicament, that is the situation of human heart. Ang tawag doon, total depravity. Kaya kung may ililigtas ang Diyos, biyaya yon. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 6, if you are going to look back at Genesis chapter 6, sa panahon ni Noe, ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Ang buong bayan, ang buong bansa, ang buong lupain ay ubod ng sama. And that includes Noah. Noah was not exempted from the declaration of God that the whole world was totally evil. The whole world, including Noah and his children. Silang lahat, ang buong mundo ay makasalanan. At dapat lang na lahat, ang sabi ng Diyos, lilipulin ko na silang lahat. So therefore, the conclusion was all people, including animals. Dapat ay patayin ng lahat. Pero ang tanong, bakit nakasumpong si Noah ng favor sa Diyos? Ayun po ang sagot. Dahil sa favor ng Diyos, yung favor ng Diyos, mercy, yung favor ng Diyos ay grace, Noah found favor. Saan galing yung kanyang pabor? Dahil mabait si Noah? Hindi. Dahil magaling si Noah? Hindi. Dahil susunod si Noah? Hindi. It is God's mercy. It is God's grace. Sa kabila ng kasamaan ng lahat ng tao, pinili niya si Noah, isang pamilya, para pagsimulan uli ng lahi ng tao. So sa Genesis chapter 6 reveals the condition of human heart. Kaya noon pa mga kapatid, yung doctrine of election will always stand. Ang pagpili ng Diyos ay katotohanan na ang Diyos ang pumipili bago palikain ang sanlibutan. That is how knowledgeable God is, and that is how the sovereign grace and the sovereign mind of God works. So, it reveals the condition of the heart. Those who reject clear truth will be given hard truth. Parable becomes both mercy and it becomes judgment. Habag sa mga pinagkalooban nito at paghatol sa mga hindi pinagkalooban. Just like the days of Noah. Noah received mercy and the rest received judgment. Kaya pagdating sa kaligtasan, tandaan ninyo, habag lang ito ng Diyos. Ang mga maliligtas, yung binigyan ng habag. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki na kaya tayo naligtas dahil mas magaling tayo sa kanila, dahil tayo nanampalataya, yung iba hindi. Hindi. Kaya ka nanampalataya, pinagkalooban ka ng habag. At yung habag na yon ibinigay bago palikain ang sanlibutan. Yun ang dapat maintindihan para tanggalin ang kayabangan na kaya ka naligtas dahil mas mahusay ka, ikaw nakapili. Sila mali ang pili, ikaw tama ang pili mo. Mali. At yun ay napakalaking kayabangan ng mga born again daw ngayon na kaya sila naligtas dahil sila'y nanampalataya. Hindi. Kaya ka naligtas, binuhay ka ng Diyos mula sa patay mong kalagayan at nung binuhay ka na ng Diyos, binigyan ka ng pananampalataya para makilala ang tagapagligtas, ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Iyon ang kaligtasan at iyon ay habag. Hindi kayabangan na itinuturo ng iba na kailangan kang manampalataya para ka ma-born again. Uulitin ko, ang Diyos muna binuhay ang patay mong kalagayan kaya ka nanampalataya. So ano nauna? Nauna ang pagbuhay, which is regeneration and born again, kaya ka nanampalataya. Wala kang effort. Ang lahat ng ito, pagkilos ng habag ng kamay ng Diyos. Kaya kung naniniwala ka
Na kaya ka na born again dahil nanampalataya ka, sablay ang turo ng pastor mo. May kayabangan talaga ang ganong klase ng turo. Na nasa iyo pa rin ang effort, ikaw pa rin ang nagligtas sa sarili mo dahil mas magaling ka kasi sa iba, kaya ka naligtas. Dahil ikaw nanampalataya, yung iba hindi. Nakuha niyo po mga kapatid ang sinasabi ko. So it conceals the truth from the proud, but from or for those whom God has chosen, inireveal niya ang katotohanan. Amen? So ayan po ang purpose ng parable. Para i-reveal sa mga mananampalataya ang kingdom, ang secrets of the kingdom, pero para sa iba na hindi pinili, itago ito sa kanila. Hindi nila ito maiintindihan. Amen? So if you have further question, message me. Don't hesitate. Huwag kong magalala, hindi ako galit. Papaliwanag lang. And I will give you some reading materials, literatures about the doctrine of election for you to get to know more about the subject on how God chooses people and His children to be saved. Now, pangatlo, ano pang purpose? To fulfill the prophecy. Matthew 13, 14, 15. Ano sabi? In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. Take note, sa panahon pa lang ng Isaiah, sinabi na ito. Kaya ang Panginoon, ipinapaliwanag niya na ang Mesiyas paparito magbibigay ng mensahe, magpapahayag ng kanyang mga mensahe. At ang mensahe ng pagpapahayag ay sa parable. Fulfillment ito ng sinasabi ni Isaiah. Ano yon? You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. So parables demonstrate that God is sovereign in salvation. Human blindness is real. And only grace opens spiritual eyes. Di ba lagi sinasabi ng Panginoon, ako'y naparito para sa aking bayan. Pero ang aking bayan, hindi siya nakilala. Hindi nila nakita na si Jesus ang hinihintay nilang Mesiyas. Naghihintay pa rin ang bayan, ang mga Hudyo, ng parating na Mesiyas, samantalang 2,000 years ago, dumating na ang tagapagligtas, hindi nila narinig, hindi nila nakita, at hindi nabuksan ang kanilang mga isipan. And there will still no salvation for them, for salvation can only be found in one name, the name of Jesus, the way, the truth, and the life. Kaya madali lang sagutin yung tanong, may iba bang kaligtasan maliban kay Jesus? Ang sagot doon, simple-simple, wala. Katawa si Joel Austin, tinanong yan kay Ofre, kung meron pa bang ibang salvation maliban kay Jesus. Ano sagot nung compromiser na pastor na false prophet na yon? Baka meron pang ibang daan. Linaw-linaw sinasabi ng Biblia, nada, nothing, no other name except Jesus. For Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen? So it was a fulfillment of the prophecy written in Isaiah na patuloy kayong makakarinig pero hindi ninyo mauunawaan. Patuloy kayong makakakita pero hindi ninyo mape-perceive. Diba? Bakit? Kasi ang puso totally depraved. Ang puso matigas. Ang puso bato. Kaya yung Ezekiel 36:26, malibang ang puso, palitan ang pusong laman at ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun, ang tawag doon regeneration, ang tao hindi makakaunawa, hindi mananampalataya. Kaya ang dapat panalangin? Ang panalangin, Lord, buksan mo puso ng taong ito. Hindi dapat, Lord, manampalataya sana ito. Hindi mangyayari yon. Kaya if you are a preacher, an evangelist, do not pray for people to have faith. That will not happen.
It will only come to a fruition if God regenerated the heart. So ano dapat ang panalangin? Panginoon, hipuin mo ang puso. Just like what happened to Lydia. Lord, change their heart. Only God can do that. No person, no human can change his own heart. And no person can believe unless they are regenerated. Malinaw ba ho, mga kapatid? Ngayon, how should we interpret parables properly? So dito po tinatalakay natin, marami tayong natatalakay, mga kapatid. Explanation and introduction pa lang ito ng parables. But without you knowing, I was able to explain to you a lot of doctrinal things. May doctrine of election, may doctrine of regeneration, may doctrine of justification. Nabanggit ko na po yun. Hanapin nyo lang doon sa mga sinabi ko, nandun yun. At kung kayo regular na nakikinig sa Tinig ng Pag-asa, malinaw ito na nauunawaan ninyo kasi yun naman yung doktrinang dapat nating maintindihan. Now, balik tayo sa parable. How should we interpret parables properly? This is very crucial. Why? Because many false doctrine come from misinterpreting the parables. Una, always look for the main points. This is the very important thing when we look at the parable. Yung parable, lagi siyang merong main point. Most parables, o hindi man lahat, most parables have one central truth. So, hindi maraming meaning. Kaya, pag ang parable ay ginawa niyo sa Bible study, na pinabasa mo ang parable, tapos kanya-kanya kayo ng interpretasyon, lilikha kayo ng kulto. At ganitong nangyayari when Bible study leaders who don't understand the parable, just open the book, read the parable, and let the people of the group interpret. Sablay na sablay yun. Sabihin ninyo, kung hindi madalas, ganun ang ginagawa ninyo pagdating sa parable. Babasahin niyo tapos sabihin, sige po, atin pong pag-aralan. Ano po opinion nyo? Patay na. Pag ganun ang ginawa mo, pastor, o kapatid, o leader ng Bible study, lilikha ka lang ng kulto. At pagdating ng konklusyon nyo, pagkatapos ng pag-aaral, may kanya-kanyang kayong konklusyon. Kasi kung anong pagkaintindi mo, yun ang pangahawakan mo at ipamumuhay mo. At doon, napakaraming pagkakamali ng mga Bible study leaders at mga small group. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos po again ng pag-aaral natin about the parables, we will collect this every lessons. We're gonna make it as an ebook. Yung interesado, isesend ko. Malapit na po matapos yung prayers, mga kapatid. Those who are interested dun sa prayer, life of prayer, no? Na mga nakalipas sa ating pag-aaral. Ginagawa na po ngayong ebook. So kung merong interesado, gusto mahingi, bibigay ko, wala pong bayad dito. Ang importante lang maituro ng tama kaysa dun sa mga sablay na ating mga itinuturo. So take note, again, balikan natin. Merong one central truth ang parable, not many hidden meanings. Ulitin ko, hindi maraming nakatagong kahulugan. Most of the parable may isang central truth. For example, parable of the Good Samaritan. Bakit ibinigay ang parable of the Good Samaritan? Di ba sagot ito ng Panginoon dun sa tanong na, who is my neighbor? Di ba yun lang naman yun eh. Who is my neighbor? Sino ba? Di ba sabi ng Panginoon, tumulong tayo sa mga kapitbahay. Ang tanong, sino ba ang kapitbahay ko? And then Jesus gave the Good Samaritan. That is the main point. What true love for neighbor looks like. Ang pag-ibig sa kapitbahay ay ganito. And then he shared the parable of the Good Samaritan. So, wag tayong magbibigay ng katakot-takot ng allegory. Nakarinig na ako dyan. Ng iba't ibang mga paliwanag. Ang paliwanag nila, yun daw innkeeper represents pastor. Nakakatawa Narinig ko to sa JA1 pastor. Talaga naman, matatawa ka na lang. Sabi ng JA1 pastor, tayo ang mga
innkeeper. Tayo yung tatanggap doon sa mga dinadala sa atin para gamutin. At tayo yung mga manggagamot. Ito yung talata, Parable of the Good Samaritan. Alam niyo po ba, pati yung donkey na pinagkargahan, no? Nung mga may sakit, di ba? Yung lalaki na binugbog ng mga tulisan, na tinulungan, kinarga doon sa kanyang donkey. Alam niyo, interpretation, allegorizing ng iba. Yung donkey na yan, ministry yan. Pwede yan na praise and worship. Pwede yan na women's ministry. Pwede yan na anumang ministry na meron ka. Ikaw ay ang donkey na magdadala sa may sakit papunta sa pastor. Kasi yung pastor, siya yung innkeeper. At pinahiran ika ng langis at ginamot yung lalaki doon sa doon sa pinagdalhan. Yung oil na ginamit, Holy Spirit, Diyos ko po. Nakita niyo po mga kapatid, ang mga palpak, mga kapalpakan, walang ganun. Ang main point, tinuturuan lang tayo paano itrato ang ating neighbor. At dun sa parable ng Good Samaritan, ang unang dumaan pare. Yung mga relihiyoso walang pakialam sa kanilang neighbor. Sumunod ay ang mga Levita, mga naglilingkod sa simbahan, dumaan, umiba rin ang daan, walang pakialam sa kanilang neighbor. Pero yung kapitbahay, na hindi maganda ang relationship dun sa neighbor, nung nakita na nasa agaw buhay na yung neighbor, kinuha ito, binitbit ito, sinakay sa kanyang donkey, dinadala sa innkeeper, pinagamot at binayaran ng lahat ng gastos. Iyon ang good neighbor. Walang ibang kahulugan. Tama? Ganun dapat intindihin. Pagkatapos yung ibang mga Bible study leader, lahat yun bibigyan ng kahulugan. Yung innkeeper, that represents good pastor. Yung donkey, yun ay ministry. Yung oil, yun yung Holy Spirit. Walang ganon. Avoid over-allegorizing. Read the passage, intindihin ang main points, yun lang ang kahulugan nun. Pag nagbigay kayo ng ibang interpretation about the parable, example ito, Parable of the Good Samaritan. Nakuha niyo po mga kapatid, hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang, nakakabuisit lang yung mga pastor na hindi naiintindihan. And yet nagtuturo ng mga kasinungalingan at maling interpretasyon. Amen? Kaya kayo nakikinig dito, uli-uli, pag may pastor kayo na nagturo o nagsermon, marami ng pastor na nakikinig sa akin yung matatakot magsermon ng parable. Dahil sa totoo lang, kayong nakikinig, masasaway nyo na. Naku, sablay na naman tong pastor namin. Nag-allegorize na naman. Ang daming pastor ang hiling mag-allegorize. Magbibigay ng kung ano-anong kahulugan na hindi naman iyon ang pinupunto ng mga talata ng Biblia. Ayoko pong lumabas na napakarami kong alam. Ito po'y basic 101 lang ito mga kapatid sa seminary. Basic biblical and Bible interpretation. Alam to ng lahat ng nagpastor na hindi dapat nag-a-allegorize lagi. Kaya lang ho, sa panahon natin ngayon, mas mukhang maganda pag mayroong something mystical. Mas mukhang maganda na mayroong kang interpretasyon galing sa'yo. Pero ginagawa mo pong katawa-tawa ang Biblia sa ginagawa mo, pastor. Amen? Now, how should we interpret? Una, always look for the main point. Second, interpret parables in line of the whole Bible. Hindi pwede na yung parable babangga sa ibang biblical doctrine. Parables do not contradict doctrine. Amen? Kaya kung sa tingin mo, ang interpretasyon mo ay conflict, halimbawa, tingin mo, para mawawala ang kaligtasan dito when it is talking about salvation. Tingnan mo mabuti konteksto.
Kasi hindi pwede at kailanman hindi mangyayari na ang Bible magkokontrahan sa kanyang mga sinasabi. Kaya anong magandang rule when it comes to interpretation? Good rule. Narrative illustrates doctrine. Doctrine interprets narrative. Ito ang magandang rule. Tandaan ninyo, yung narrative, illustration niya ng doctrine. Yung doctrine, ini-interpret ang narrative. I hope you understand. I hope you get my point. Yung mga kasaysayan sa Biblia, ilustrasyon yan ng doktrina. Tama? Ngayon, yung doktrina, interpretasyon yan ng narrative. So, anong dapat gawin? We must interpret parables, una, through the gospel. Pangalawa, through the character of God. At pangatlo, through the clear doctrinal passages. So, i-interpret natin ang parable ayon sa Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? The good news of Christ. Ano? At saan pa? Yung karakter ng Diyos. Doon natin titingnan ano ba ang karakter ng Diyos. Yung mga attributes ng Diyos. At sa malinaw na passages na nagtuturo ng doctrine. Kaya delikado mga kapatid kung basta na lang nagpastor eh. Kung basta na lang without biblical knowledge, basta na lang namumuna agad sa Bible studies. Delikado talaga yan. Ipapahamak ang mga tagapakinig. Now, pangatlo, we need to understand the context. This is how we should interpret the parable properly. We need to understand the context. Kaya ano itatanong natin? We should ask, one, who is Jesus talking to? Ganun ang pag-aaral ng context. Sinabi ni Jesus ang parable na ito. Kanino niya ito sinasabi? Take note, hindi laging sa general audience. May kausap lang yan at minsan specific yon. Now, why did he tell this parable? Ba't niya sinabi yung parable? At pangatlo, what happened before and after? Ganon ang pagkaunawa sa context. Ulitin ko, any verses in the Bible, like for instance, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper you, a plan to give you hope, and a future. Ang gandang talata eh. Ang gandang talata. Pero alam nyo ba ang context nito? Inaangkin natin to as if sa atin sinabi yung mga talatang yun. Hindi naman sa atin sinabi yun eh. Hindi naman sa iyo sinabi yun. Sinabi yun sa mga Israelita under captivity sa Babylonia, 70 years silang mananatili doon sa Babylonia. At during that period, sinabi ni Jeremiah sa kanila na sinasabi ng Diyos, I know the plans I have for you, saith the Lord. A plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. Paano mangyayari yun, Lord? Kailan mangyayari yun? 70 years kaming nandito, mamamatay na yung iba sa amin dito. Yung nakarinig ng sinabing yun na Jeremiah 29:11, nagkamatay. Kung ang usapin doon ay prosperity, materially, physically, hope, physically and materially, hindi nangyari sa kanilang panahon yun. Ano yun? Di nagsisinungaling ang Diyos. Nakuha niyo po, you have to look at it in the proper context. Ngayon, ano yung sinasabi ng Diyos sa 29:11? That is the future hope. The blessed hope. Sino yun? Kung magkamatay man kayong lahat dito sa Babylonia, I know the plans I have for you. You have a future. And the future that I was referring to is no other than but Jesus Christ. Yun ang hope. Hindi yung pinagtututuro ng mga pastor ngayon na pagpapalain ka, maganda buhay mo, asenso ka. Hindi iyon. Walang koneksyon ng Jeremiah 29:11 in whatsoever sa physical and material well-being. Spiritual yon, kapatid. At ang hope na binabanggit ay spiritual, si Jesucristo na natupad sa krus ng Kalbaryo.
That is the hope. Kaya dapat context, context, context. Or else, manghahawa ka sa isang talata na sablay ang context. Hindi ka lang bibigyan ng false hope. Hindi ka lang bibigyan ng false hope, maling klase ng pamumuhay. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kaya katawa-tawa yung iba na ginagamit lagi ang mga talatang hindi nauunawaan. Kaya paano alamin ang context? Sino ba ang kausap? Bakit sinabi? At ano naging epekto before and after? So many parables were response to. Most of the parable, tugon ito ng Panginoon saan? Pag pinag-uusapan ay pride, magbibigay siya ng parable. One example of the parable concerning the pride, the Pharisee and the publican. Tama? Pareho sila umakyat sa panalangin. By the way, matatalakay naman natin sa mga susunod na araw. Palagi ko po, kulang ang 2 linggo para sa parables. Mahaba-habang talakayan nito eh. Ngayon nga, introduction pa lang, nakaka 51 minutes na ako eh. Many parables were response to pride, self-righteousness, legalism, and hypocrisy. So, yung context protects us from misinterpretation. Amen? Yan. So, pang-apat, look for Christ in every parable. Ito ang pinakamaganda. Actually, ang rule na ito hindi lang sa parable eh. Sa lahat ng bahagi ng Bible, nandun si Christ. Jesus said, John chapter 5 verse 39, the scriptures bear witness about me. So the scripture bear witness to Jesus. Let us look Jesus in the scripture or on the scripture. Even when Jesus is not directly mentioned, huwag nating kakalimutan, sa parable, He is the shepherd. He is the bridegroom. He is the sower. He is the cornerstone. He is the king. Kasi may kingdom, may king. And ultimately, parables point to our need for grace, our inability to save ourselves, and Christ as our only hope. That is how we should read, analyze, interpret the parables. Amen? Pang-anim na punto. Why this series matters for the church today. Kayo na nanonood ngayon, meron akong 42, mapalad kayo na nakikinig ngayon. Why this series matters? Kayo na nakapagsimula ng series. I hope bukas, yung 42 na yan, kayo pa rin ang manonood kasi importante, no? Na magpatuloy kayo sa pagtalakay. Bakit mahalaga ito? Because we live in a time, many hear sermons but don't understand. We live in a time, many claim faith but bear no fruit. We live in a time, many are religious but not regenerated. Amen? So the parables will examine our hearts, test our faith, strengthen true believers, expose false assurance, and magnify Christ. Take note mga kapatid, this is not just a teaching series. It is a heart-exposing series. That is the intention. To expose the heart of the listener. Amen? Okay, conclude na natin. Bilang conclusion. This series is a call to hear with faith. Jesus ends many parables with, he who has ears to hear, let him hear. Not everyone who hears understands. Amen? Not everyone who understands obeys. And not everyone who obeys perseveres. But, listen to this. True believers hear with humility, respond with repentance, and grow with fruit. Like David, when he heard the rebuke from Nathan, he humbled himself. He responded with repentance. And then,
he was restored. Amen? Bilang closing challenge, ask yourself, am I truly hearing Christ or just enjoying stories? Pag nagbabasa ako ng parables, narinig ko ba si Jesus? Na siya ang nagpapahayag? O natutuwa lang ako sa mga kwento? Do I have spiritual ears? Not only to hear but to listen. Is the word changing my heart? Do I see Christ as precious? Take note mga kapatid, parables are not entertainment. They are revelation. They are judgment. And they are grace. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan, salamat. Salamat sa oras na ito sa pagsisimula ng isang bagong series. Turuan mo kami, Panginoon. Hayaan mong marinig ka namin. Tulungan mo kaming maunawaan ang mensahe ng kaharian mo. Dalangin ko ang aking mga kapatid. Gabayan mo po sila sa patuloy na paglago sa pananampalataya. This we ask in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Well, para sa Tinig ng Pag-asa.